And it came to pass that when Jesus had finished these sayings, he departed from Galilee and came into the coast of Judea beyond Jordan. And great multitudes followed him, and he healed them there. The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, Is it lawful for a man to put away his wife for every cause? And he answered and said unto them, Have ye not read that he which made them at the beginning made them male and female? And said, For this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Wherefore they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let not man put asunder. They said unto him, Why did Moses then command to give a writing of divorcement, and to put her away? He said unto them, Moses, because of the hardness of your hearts, suffered you to put away your wives. But from the beginning it was not so. And I say unto you, whosoever shall put away his wife, except it be for fornication, and shall marry another, committeth adultery. And whoso marrieth her which is put away, doth commit adultery. His disciples say unto him, If the case of the man be so with his wife, it is not good to marry. But he said unto them, All men cannot receive this saying, save they to whom it is given. For there are some eunuchs which were so born from their mother's womb, and there are some eunuchs which were made eunuchs of men. And there be eunuchs which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He that is able to receive it, let him receive it. Then were there brought unto him little children, and he should put his hands unto them, and pray. And the disciples rebuked them. And Jesus said, Suffer little children, and forbid them not to come unto me, for of such is the kingdom of heaven. And he laid his hands unto them, and departed thence. And behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do, that I may have eternal life? And he said unto him, Why callest me thou good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. He said unto him, Which? Jesus said, Thou shalt do no murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness. Honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. The young man said unto him, All these things have I kept from my youth up. What lack I yet? Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. But when the young man heard that saying, he went away and sorrowful, for he had great possessions. Then said Jesus unto the disciples, Verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. And again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of the needle, than for a rich man to enter the kingdom of heaven. Which is, when his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, Who then can be saved? But Jesus beheld them, and said unto them, With men this is impossible, but with God all things are possible. Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all, and followed thee. What shall we have therefore? And Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, he also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And every one that hath forsaken house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive 100-fold, and shall inherit everlasting life. But many that are first shall be last, and the last shall be first. Dumako po tayo sa paghandog ng ating mga ikapo at mga kamay.
Tayo po ay manalangin. Panalangin ng paghahandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon, na Diyos ng Israel magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan. Sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay nyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo. Gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihandog namin ay nagmumula sa inyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos ni Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasanawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika, Kabanata 29, talatang 10 hanggang 18. Makakulo ko tayo mga kapatid. Sa ating pong huli at ikatlong ating spiritual, page 149. Page 149, Savior like a shepherd lead us. Savior, like a shepherd lead us, sing. Savior, like a shepherd leading us, much we need thy tender care. In thy pleasant pasture feed us, for our use thy folds prepare. Blessed Jesus, Blessed Jesus, thou hast bought us thine we are. Blessed Jesus, Blessed Jesus, thou hast bought us thine we are. We are thine to thou befriended us, be the guardian of our way. Keep thy flock from sin, defend us, save us when we go astray. Blessed Jesus, Blessed Jesus, hear or hear us when we pray. Blessed Jesus, Blessed Jesus, hear or hear us when we pray. Thou hast promised to receive us, poor and sinful though we be. Thou hast mercy to relieve us, grace to cleanse and
heart to free. Blessed Jesus, blessed Jesus, early let us turn to Thee. Blessed Jesus, blessed Jesus, early let us turn to Thee. Last stanza. Early let us seek Thy favor, early let us do Thy will. Blessed Lord and only Savior, with Thy love our bosoms fill. Blessed Jesus, blessed Jesus, Thou hast loved us still. Blessed Jesus, blessed Jesus, Thou hast loved us still. Amen. Ngayon pong hapon sa pag-aaral pong muli natin ng salita ng Diyos, muli po natin tawagin natin mga ngaral si Elder Norman Millares. Mapagpalang hapon sa ating lahat, mga kapatid. Buksan natin ang ating pong mga Bible. Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Tayo po'y tumayo. Ephesians chapter 2 beginning verse 1. 1 and 2. And you hath he quickened or made alive, who were dead in trespasses and sins, in which in times past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. May God bless the reading of His word. The spirit of disobedience. Yan po ang pamagat ng ating tatalakayin ngayong pong hapon. Tayo po'y dumulog muli sa Diyos sa panalangin. Magsilod tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan dakila, luwalhati karangalan, muli ang aming inaalay na handog. Sambahin kayo sa inyong kataas-tasan at kabanal-banalang kalagayan. Kalugdan niyo nawa, Panginoong Diyos, na kami tanggapin lahat ng aming mga pag-aalay, paghahandog, pasasalamat at papuri ay maging kalugod-lugod sa inyo. Muli humingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, sa lahat ng amin pong mga pagkakamali, pagkukulang at karumihan. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na ipaliwanag niyo sa amin paunawa ang mahalaga niyong mensahe sa amin. Bagabagin niyo kami sa aming mga kasalanan. Sisidlan niyo ng inyong takot ang aming mga puso upang kami po ay huwag magsihiwalay sa inyo. Bagkus kami po, Diyos, mananatili at palaging susunod sa inyong mga utos at kalooban. Gawin niyo pong pagpapala sa amin ang iyong mga salita. Maliwanagan ang lahat ng mga makikinig. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, ang patnubay sa amin ng iyong banal na Espiritu. Ang Panginoon Kristo lamang sa may taas sa aming kalagitnaan. Sa banal na pangalan ng Panginoong Hesus, ito po aming dalangin. Amen. Makakaupo na po. Salamat. Kanina ay ating tinalakay ang the spirit of covetousness. Sapagkat sa ating panahon ngayon ay talagang mapanganib na ang mga nagaganap at nangyayari. Nasabi natin kanina na tayo po bilang Iglesia ng Diyos ay hindi po tayo dapat maging mangmang tungkol sa kung ano po ang mga nagaganap at nangyayari sa mundong ito. Dapat alam po natin
dapat tayo po ay naturuan tungkol sa bagay na yan ayon po sa itinuturo ng banal na kasulatan. Dapat naintindihan po natin ang mga bagay na nangyayari. After all, yan naman po ay hayag na ipinakita ng Diyos sa atin sa pamagitan ng kanyang banal na salita. Hindi naman tayo iniwan ng Diyos sa ere upang gumawa ng sarili nating haka-haka at opinyon at palagay kung ano na mga nangyayari sa mundong ito. Hindi po tayo mga manghuhula. Ang nais natin ay tiyak at tunay na kapahayagan tungkol sa mga kaganapan sa ating panahon. Hindi natin kailangan manghula, hindi po tayo kailangan gumawa ng sarili nating opinyon at palagay at haka-haka. Meron pong maliwanag na kapahayagan ang salita ng Diyos tungkol sa bagay na yan. Kaya dapat alam po natin yan. Napag-alaman natin kanina na itong panahon na atin pong kinalalagyan ay panahon ng mapanganib na panahon. Perilous time, sabi ni Paul kay Timothy shall come. 2 Timothy chapter 3 verse 1. Mga huling araw, perilous times shall come. At yung perilous times na yan, that shall come, ay matagal na hong dumating yan. Matagal na po. Matagal na. Katunayan nga, we consider this time the last of the last days. So tayo po ay nabubuhay sa panahon ayon sa Biblia na mapanganib. At isa sa mga palatandaan na tayo po ay nasa mga huling araw na ay ang paglaganap ng pagsuway ng mga tao sa Diyos. Buksan natin ang ating Bible. Balikan natin ito mamaya, yung Ephesians chapter 2. Sandali muna tayo pumunta sa Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. Dito po sa talatang 12, ganito po ang sabi. Matthew 24 verse 12. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Tagalog. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Yung salitang katampalasanan o iniquity, ang ibig sabihin niyan ay lawlessness or violation of the law. Time will come, and it has already come, that people will no longer be subject to the law. Ang mga tao po ay wala na pong paggalang sa kautusan, lalo na sa kautusan ng Diyos. There will be lawlessness. Wala nang batas na susundin. Wala na. Magkakanya-kanya na ang mga tao. Gagawin ng tao kung anong inakala niya ang gagawin niya, na hindi na naaayon sa batas, lalo na ho sa batas ng Diyos. At yan pong nangyayari sa ating panahon. Laganap na talaga ang lawlessness. At bakit magkakaganito mga tao, sabi ni Jesus Christ? Balik tayo sa Efeso Kabanata 2. Sa ating pong teksto, nando makikita po natin ang dahilan kung bakit. Ephesians chapter 2, sa verse 2, in which in times past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Ipinahayag po rito ang isang factor kung bakit there will be lawlessness. Wala nang paggalang, wala nang respeto, wala nang pagpapahalaga sa kautusan. Sapagkat meron pong spirit that now worketh in the children of disobedience. Meron pong espiritu na gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Naunawan po ba natin yan, mga kapatid? Espiritu na ngayon. Kailan ba yung ngayon na yon? Sa panahon pa ni Pablo yon, yung sinulat niya ito. Lalo na ngayon sa ating panahon. Mayroon pong espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak
ng pagsuway. Kaya may pagsuway. Sa lahat ng mga hindi sumusunod, sa lahat ng mga nagdi-disobey sa salita ng Diyos, mayroon pong espiritu na gumagawa sa kanila. Ang tanong, anong espiritu ito? Kaninong espiritu ito? Ang sabi ng ating konteksto or context, ito po ay espiritu ni Satanas, ang prinsipe o pangulo ng mga kapangyarihan ng langit, the prince of the power of the air. May ilang mga bagay po ang ipinahayag ng mga talatang ito. Una, pinahayag ni Pablo ang dating kalalagayan ng mga mananampalataya sa Ephesus. In verse 1, sabi ni Pablo, at kayo'y binuhay niya. Sinasabi ni Paul kung ano ang ginawa sa kanila ng Diyos. Anong sabi? Anong ginawa ng Diyos sa kanila? Sila'y binuhay na maguli. Binuhay na muli. Kayo'y binuhay niya. Bakit? Ba't binuhay? Ano ba ang kanilang kalalagayan noon? Sabi ni Pablo, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Siyempre, ang patay, para gumawa, kumilo, sumunod, kailangan buhayin. Itong mga Kristiyano sa Ephesus, dati, ibig sabihin, nung hindi pa sila mga mananampalataya ni Kristo Jesus, ang kanilang espiritual na kalalagayan, sila'y patay. Dead! Dead saan? In trespasses and sins. Dalawang bagay po ang ipinahayag dito ni Pablo tungkol sa kalalagayan ng mga mananampalataya sa Ephesus. Number 1, yung kanilang internal state. Yung kanilang panloob na kalalagayan. Sabi ni Pablo, kayo'y mga patay. Patay dahil sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Bakit namatay? Namatay dahil sa mga pagsuway at kasalanan. Ibig sabihin, lahat ng uri ng kasalanan na kagawian at aktwal, mga kasalanan ng puso at ng buhay. Ang kasalanan ay nakamamatay. Ang kasalanan ay ang kamatayan ng kaluluwa. Kung saan nangingibabaw ito, mayroon pong kawalan ng lahat ng buhay na espiritual. Pagdating sa larangang espiritual, ang mga taong wala pa kay Kristo o hindi pa binuhay, patay. Pagdating sa larangang espiritual. Pagdating patungo sa Diyos, ang tao ay spiritually dead. Kaya nga ang tao wala siyang katutubong pagkakilala at pagkaunawa sa Diyos. Wala. Ang taong patay sa kasalanan at pagsalansang walang tamang pagkakilala sa Diyos. At wala siyang interes na makilala niya ang Diyos. Wala. Wala siyang interes sa mga bagay na spiritual. Wala siyang interes sa mga bagay na makalangit. Bakit? Sapagkat siya'y patay. Patay sa mga bagay na yan. Ang mga makasalanan ay patay sa kanilang estado. At ang mga makasalanan na patay sa kanilang estado na walang mga prinsipyo at mga kapangyarihan ng espiritual na buhay, sila'y hiwalay sa Diyos na siyang bukal ng buhay. Ang kasalanan ng tao ang naglagay ng pader sa pagitan niya at ng Diyos. Kung kaya dahil sa kasalanan, ang tao po'y napawalay sa Diyos na siyang bukal ng buhay. Kaya patay. At sila ay patay sa batas. They are dead in law. Patay sa batas. Ang batas ay spiritual. Ngayon, kung ang tao ay patay sa espiritu, di wala siyang pag-ibig, wala siyang damdamin at pagpapahalaga sa batas. Yan ang dahilan kung bakit may lawlessness. May violation of the law. Walang pakundangan sa paglabag at pagsuway sa batas ng Diyos sapagkat ang tayo patay sa kasalanan at pagsalansang. Gaya ng isang hinatulan na salarin ay sinasabing isang patay na tao. Kapag ang isang tao na napatunayang gumawa ng kasalanan o krimen ay hinatulan ng kamatayan, itinuturing na siyang patay. Bagamat hindi pa na-execute, di ba? Dinadala siya doon sa death row.
At doon, habang siya nandun sa death row, he is considered already as a dead man. Ganyan ang kalalagay ng sino mang tao na pinanganak sa kasalanan. Lahat ng tao. Because that is the internal state. Yan ang panloob na kalalagay ng tao. Pangalawa, yung external state. Meron din yan, panlabas. Yung verse 1, sinabi ni Pablo yung internal state. Yung verse 2, external state. Or outward conduct. Or outward behavior. Pansin niyo po, talatang 2. Na inyong nilakaran. Ba, buhay pala. Kasi naglalakad eh. Ye walk according to the course of this world. So buhay at saka patay. Patay at saka buhay. Dalawang kalalagayan eh. Sa panloob, patay. Sa panlabas, buhay. Ngayon, yung buhay, makikita ko ninyo, nahayag sa pamagitan ng paglakad ayon sa sanglibutang ito. So mga tao pala, napatay sa espiritu, patay sa kasalan, pagsalansang, ay buhay, in a sense na lumalakad sila, no? Ayon sa lakad ng sanglibutang ito. Nakita niyo ang taong patay sa kasalanan? Ang nilalakaran ay ang lakad ayon sa sanglibutan. Patay pero lumalakad. So pagsamahin mo yon, dead plus walking equals walking dead. Ano yung walking dead? May pelikulang ganyan, may palabas eh, walking dead eh. Alam niyo kung ano yun? Zombie. Buhay pero patay. Spiritually, ang mga tao zombie. Patay sa Diyos pero buhay pagdating sa kasalanan. Ulitin ko. Patay sa Diyos pero buhay na buhay pagdating sa paggawa ng kasalanan. Buhay na buhay. Aktibong aktibo. Ito mga walking dead. Ano ang kanilang nilalakaran? Ang sabi ni Pablo, according to the course of this world. Meaning, custom, manner, and way of this world. Sila po ay nabubuhay at lumalakad ayon sa kostumbre, sa kaparaanan, sa kaugalian, at pamamaraan ng sanglibutang ito. So, ano nakita natin? Anong meron tayo dito? Nakita natin that spiritual death is not a state of passivity and inactivity, but one of aggressive hostility against God. When the Bible says na ang tao ay spiritually dead, hindi nangangahulugan na ang tao po ay hindi na kumikilos, hindi na gumagawa, kundi makikita natin na ang tao po ay agresibo, aktibong gumagawa laban sa Diyos. The spiritual death of the sinner is a state of active opposition against God. Yan ang ibig sabihin ng spiritually dead. Buhay, aktibong lumalaban sa Diyos. Ang estado po ng kasalanan ay isang estado ng pag-ayon sa sanglibutang ito. Sinusunod ang mga pamamaraan, sinusunod ang mga daan ng sanlibutan. At yung daang yan ay kontra, salungat sa mga daan ng Diyos. Yan ang taong spiritually dead. Hindi siya lalakad sa mga daan ng Diyos. Wala siyang gana. Wala siyang damdamin na lumakad sa mga daan ng Diyos. Ang lalakaran niya ay yung mga daang salungat sa daan ng Diyos. Yan o. Sa mga katwid, ito po ay isang pamumuhay at pagkilos ayon po sa paraang nakasanayan ng mga taong taga-sanglibutan. Ganyan mamuhay ang mga taong spiritually dead.
Hindi yan mamumuhay ayon sa Diyos. Mamumuhay po yan ayon sa nakasanayan ng mga taong taga-sanlibutan. Sapagat ang taong spiritually dead ay taong taga-sanlibutan. Ngayon, tingnan natin, paano sila lumakad. Sinabi po ni Pablo kung paano. At ito po yung pinapaliwanag ni Pablo, sabi niya sa mga taga-Efeso, dati ganyan kayo nung hindi pa kayo binuhay mula sa mga patay. Nung kayo hindi pa binigyan ng buhay spiritual, dati ganyan ang inyong ginagawa. At ano ang kanilang ginagawa? Ano ang kanilang lakad? How do they walk? Verse 3. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon, meaning dati, before, ay nangabubuhay. O patay, bakit nangabubuhay? Ano ba talaga? Patay ba o buhay? Patay sa Diyos, buhay sa kasalanan at pagsalansang. At nangabubuhay sa kasalanan, ganito ginagawa, nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman na ating ginagawa. Active. Buhay na gumagawa. Alin ang ginagawa? Ang mga pita ng laman at ng pag-iisip. At tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. Ayan, napakaliwanag. Tayo po ay likas na mga durog sa laman. At sa ating tiwaling damdamin ng pagmamahal, sa pamagitan ng pagtupad sa mga pagnanasa o pita ng laman at ng pag-isip, kinukuha ng mga tao ang karumihang iyon ng laman at espiritu, kung saan hinihimok naman ni Pablo ang mga Kristiyano na linisin ang kanilang mga sarili mula sa mga karumihan ng mga ito. Ang mga binuhay na ni Kristo mula sa mga patay o mula sa kasalanan at pagsalansang, hindi na dapat nabubuhay diyan sa karumihan. Basahin natin ang 2 Korinto 7:1. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Pag binuhay na mula sa pagsalansang at mga kasalanan, hindi na dapat aayon at gagawa ayon sa pita ng laman. Sapagkat sabi ng 2 Korinto 7:1, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karamihan ng laman at ng espiritu. You see? Napakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Kaya ang makalamang pag-iisip ay ginagawa ang isang tao na isang perpektong alipin sa kanyang masamang gana. Ibig sabihin, ang katuparan ng mga kalooban ng laman. Kaya ang taong ipinanganak sa laman ay merong makalamang pag-isip. At ang makalaman na pag-isip ay ginagawa ang isang tao na isang perpektong alipin sa kanyang masamang pita o gana. At yun ay ang katuparan ng mga kalooban o kagustuhan ng laman, na lahat ay kontra sa kagustuhan ng Diyos. Yan po ang taong ipinanganak sa laman. Ibig sabihin sa makasalanang kalikasan. Kaya ang tao, para makagawa ng mga bagay na spiritual, mga bagay na makalangit at banal, kailangan siya ipanganak sa Espiritu. Yan ang sabi ng Panginoon Jesus kay Nicodemo, kinakailangan kang ipanganak na muli. Kapanganakan sa Espiritu po yun. Dahil pag ang tao po hindi nakaranas ng kapanganakan sa Espiritu at siya ay nasa laman, dahil pinanganak ng laman, eh diyan gagawin niya. Lahat ay para lamang sa pita ng laman. Bigay todo po yan. Magsasawa po yan sa paggawa ng karumihan ng laman at ng espiritu. Ngayon, sabi ni Pablo sa mga taga-Efeso, wala na kayo, binuhay na kayo eh. Nasa espiritu na kayo. Yan. Sa mga tuwid, yung mga hindi pa nakaranas ng pagkabuhay na maguli, yan ang lalakaran nila. Yan ang kanila magiging pamumuhay. Kaya balik tayo sa Ephesians chapter 2, matapos nating makita at pinaliwanag ni Pablo the former state of the believers
in Ephesus, dito naman ay, secondly, we are told about the prince of the power of the air. Balik tayo, Ephesians chapter 2, verse 2. Paul, we are told that those who walk in trespasses and sins, and according to the course of this world, they walk according to the prince of the power of the air. The prince of the power of the air. Sa Tagalog, ayon sa Pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin. Anong ibig sabihin niyan, the power of the air? Tumutukoy po yan sa mga fallen angels or demons who dwell and rule in the atmosphere. Sinabanggit yung air eh. At yan ay mababasa natin sa Ephesians chapter 6 verse 12. In Ephesians chapter 6, Ephesians chapter 2 tayo, punta tayo chapter 6. Look at in verse number 12. Para mapatunayan po natin kung anong ibig sabihin ng power of the air. Verse 12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, hindi po tao ang ating kaaway, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Ayun, air. Doon pala sa kalawakan, nandun po ang puwersa ni Satanas, mga fallen angels and demons na nanahan at namumuno in the atmosphere. You see, in the power of the air, sa hukbo ng mga fallen angels and demons, meron silang prinsipe. Meron silang pangulo. At tinawag siyang pangulo ng kapangyarihan ng kaitaasan o power of the air. At itong prince na ito ang siyang namumuno. In the power of the air, there is a prince that rules. And there can be no doubt that this refers to Satan. Si Satan po, si Satanas ang tinutukoy dito. Kung kaya't ang ibig sabihin dito ni Pablo, na sila po, itong power of the air, na kinabibilangan ng mga fallen angels and demons, sila po ay under his control, bilang kanilang pinuno at prinsipe. At yan ay pinatutuhanan ng ating Panginoong Hesus. Basahin natin ang Matthew chapter 9, in verse 4. Matthew chapter 9 verse 4. At pagkaunawa ni Jesus ng kanilang mga kaisipan ay sinabi, bakit nag-iisip kayo ng masama sa inyong mga puso? I'm sorry. This is not the verse, pero hanapin ko lang ha. Tingnan ko sa verse number 14, hindi. Number 24, baka na-miss ko yung... hindi rin. Anyway, go to Matthew chapter 12. Matthew chapter 12, sorry. Nakaligtaan ko yung verse, mali ang aking naisulat. Punta tayo sa Matthew chapter 12, verse 24. Ayan. The prince of the devils. Yun. Yun yung hinahanap ko, the prince of the devils. 34 pala. Matthew 9:34. Alright. 12:24. But when the Pharisees heard it, they said, this fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub. Sino yung Beelzebub? The prince of the devils. At sino yung Beelzebub? Sino yun? Hindi natin kilala yun. Napakapangit na pangalan niya. Papangalan mo sa maging anak mo. Naku po. Demonyo yan. Punta tayo sa Matthew chapter 9. Baka akala mo magandang pangalan yan ha. Biblical naman. Sabi mo, di ba pastor, biblical naman.
Galing sa Bible. Naku po. Tingnan natin. Sino ba yung prince of the devils? Chapter 9. 34 pala. Hindi pala 4, hindi 14, hindi 24. 34. Nawala yung 3. But the Pharisees said, He casteth out devils through the prince of the devils. O, sino yung prince of the devils? Si Beelzebub. Sino si Beelzebub? Ay, di walang iba kundi Satanas. The prince of the power of the air. Eh, sino pa ba? Alam naman ikaw, gusto mo? Walang papayag dyan. Walang may gusto ng ganyan title. Ako ang prince of the power of the air. Ako. Satan yan. Wala nang iba. See? Kaya nakita natin, the power of the air ay tumutukoy sa dominion or rule. And Satan is the prince having dominion or rule over the air. Nakuha natin. Siyempre, by permission ng Diyos. Hindi naman makapag-rule yan kung hindi siya pahintulutan ng Diyos. At kaya pinahintulot ng Diyos, may purpose yan. May gamit din si Satanas, nagagamit din ng Diyos yan. Para sa kanyang matalinong layunin. Ayan. Doon sa mga... Ayun, babagitin na natin ikatlo. We are also told that the prince of the power of the air, with Satan, is the spirit that now works in the children of disobedience. Si Satanas, yun yung espiritu na gumagawa. Kanino? Kanino siya gumagawa? Sa mga anak ng pagsuway. Ito ang pangatlo, binanggit yung mga anak ng pagsuway. Kaya pala may mga pagsuway na nangyayari sa mundong ito kasi may espiritu na gumagawa. Hindi naman Holy Spirit yun. Espiritu ni Satanas yun. There is a spirit, listen, there is a spirit that works in the children of disobedience. At gusto ko makuha niya yan yung katotohanan yan Walang ibang dahilan kung bakit may pagsuway ay sapagkat may espiritong gumagawa. Aktibong gumagawa. Aktibong gumagawa. At marahil 24/7 yan, aktibong gumagawa. See? Yan. Ang dahilan kung bakit may nangyayaring mga pagsuway ay sapagkat may espiritu na gumagawa sa mga suwain. Okay? Pag-usapan natin itong the children of disobedience. Sino ito? Sino itong mga anak ng pagsuway? Tandaan nyo sumusuway, hindi sumusunod. Sila yung mga anak ng pagsuway. So itong mga anak ng pagsuway ay yaong mga pinili nila na suwayin ng Diyos. Mga tao po ito na pinili nila na sa halip sundin ng Diyos, suwayin ng Diyos at paglingkuran nila ang demonyo. Sa ikalawang Timoteo, Kabanata 3, na kanina ay pinagbulay-bulayan natin mga kapatid, puntahan natin yon. Meron ako nabasa doong mga suwail. Meron ako nabasa doong mga tao na sabi masuwayin. Sino kaya yon? Basahin natin. Ikalawang Timoteo, Kabanata 3. Basahin sa Tagalog. Dapat alamin mo ito na sa mga huling araw. Kailan yan? Ito na, huling araw na ito Last of the last days na nga ito Tayo na ang latak. Tayo ng kahuli-hulihan. Ay darating ang mga panahong mapanganib. Naku. Hindi dahil kami nang dudukot ng mga bata, hindi lang huyat. Kinukuha yung mga laman loob. Hindi lang yan.
bahagi lang yan, isa lang yan sa mga nangyayaring kasamaan dito sa mundo. Tingnan natin, paano po nilarawan ni Pablo kung bakit ang panahon ng mga huling araw ay mapanganib. Talatang 2. Sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili. Yan. Nag-usapan natin ito kanina eh. Maibigin sa sarili. Lovers of themselves. Lovers of self. Kaya nauso selfie. You see? Diba? Selfie na selfie. Anong tawag doon? Sa taong gano'n na umiibig sa sarili? Narcissist. Narcissist. Kasi malaman ko ng meaning doon. May dictionary kayo, tingnan nyo. Yung bang sobrang pagpapahalaga sa sarili at walang gwapo, walang ibang maganda, kundi sarili niya. Walang ibang magaling, kundi sarili niya. Walang ibang tama, kundi sarili niya. Lahat puro sarili niya. Sarili, sarili, sarili. Self. Halos sambay na nga sarili. Okay? At walang importante sa mundong ito, kundi sarili niya. Okay? At walang hihigit sa kanya, kundi sarili niya. Ngayon, pag ang tao maibigin sa sarili, ang kasunod, maibigin sa pera. Yan, maibigin sa salapi. Delikado. Sabi pa ni Pablo sa Kabanata 6, ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Basahin natin yun. Huwag natin iwan yung babalik tayo dyan. 2 Timothy 3. Punta muna tayo sa 1 Timothy 6. Verse 10. Unang sulat ni Pablo kay Timothy. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Hindi po yung salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Pag-ibig sa salapi. Walang problema sa salapi. Nagagamit yan Kailangan din natin yan para tayo makabili ng pagkain Hindi pa bang mga bagay na kailangan natin Ang matindi, ang mali, yung iibig ka sa salapi. At wala nang laman ng utak mo at puso mo kundi pera. Okay. Diyan magsisimula. Diyan manggagaling lahat ng uri ng kasamaan. Nasa pagnanasa, dahil diyan sa pagnanasa, sa pera, sa pagnanasa na yumaman, ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya. Wala na, laglag na pagdating sa pananampalataya. Ng iba na. At tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Kaya si Timoteo, sinabihan ni Pablo, datapat ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito. Kanina, binanggit natin na marami sa mga pastor ngayon, mga mangingibig sa pera. Mga bayaran, mga magnanakaw, at tulisan. Ang tunay na pastor lalayo dyan, tatakas sa mga bagay na ito. At susunod sa katwiran, susunod sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuhan. Ngayon, balik tayo, 2 Timothy chapter 3. Maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi. Verse 2, ang ating binabasa, dahil dyan mayayabang. Kita nyo? Pag tao talaga, sobrang pagmamahal, pag-ibig sa sarili, at sa pera. Pag dumami na pera, mayabang na. Kaya sunod-sunod yan Mga mapagmalaki, mapagtungayaw. Ito. Ano basa? Masuwayin sa mga magulang. Sino ito? Sino ito mga masuwayin sa mga magulang? Mga anak, di ba? Bakit sila masuwayin sa mga magulang? Kasi may espiritu na gumagawa sa mga anak na suwain. At sino espiritu na yon?
Satanas. Sample lang yan, ha? Marami sa inyo mga magulang na obserbahan ng ating kasalukuyang panahon. Iba na ang mga kabataan ngayon. Tama? Napapansin nyo, no? Kasi kinukumpara natin yung ating mga sarili nung kabataan natin eh. Kung kami kabataan, di kami ganyan. Wala pa kaming gadget noon. Kahit ang dami ko nakikita ngayon sa Facebook eh. Mga nakaraan. Kinukumpara mga kabataan ngayon sa mga kabataan mga kabataan noon sa mga kabataan ngayon. Ang laki ng pagkakaiba. Matindi ngayon mga kabataan. Mga magulang na ang sumusunod sa mga anak. Sa tahanan ang mga nasusunod mga anak. Hindi na mga magulang. Wala nang pakundangan. Bakit ganon? Ang sabi ng Biblia, may espiritu na gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Kasi, kontrolado sila ni Satanas. Kumikilos at gumagawa sa Satanas sa mga hindi sumusunod. Ngayon, mga anak lang ba? Marami. Baka, mister. Hindi na sumusunod sa Diyos. Sabi ng Diyos, isang asawa. Ang gusto ni mister, 2. 3 pa. Bugod pa yung kabit. Si Mrs. ganun din. Hindi na sumusunod sa utos, pasakop. Lumalaban na sa mister. Nahamon pa nga mister, suntukan tayo. Gusto mo eh. Siyempre, mister naman, palibata eh, mapagmahal. Hindi papatulay misis. Pagmahal. Karamihan nila, binubugbog nga misis nila eh. Pero meron namang mga misis, binubugbog nga mister. Patas lang. Tabla-tabla lang yan. Kung sino matapang? Kasi, wala nang pakundangan. Hindi na ginagalang, hindi na nirespeto yung utos ng Diyos. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa gaya ng Kristo na umibig sa iglesia. Mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa. Wala na yun, baliwala na sa kanila. Pantay na, pantay. Equality na pinaglalaban ng mga kababaihan nila. Yung pantay-pantay. Wala yan. Yung nagagawa ng mga lalaki, sabi ng mga babae, magagawa rin namin. Okay? Ganun na eh. Wala nang pagpakundangan at pagpapahalaga sa batas. Kaya itong mga children of disobedience ay yung pong mga tao na pinili nila na suwayin ng Diyos at paglingkuran si Satanas. At sa mga ito, sa ganitong mga tao, ang prinsipe ng kapangyarihan ng kaitaasan ay gumagawa ng may kapangyarihan, very powerfully and effectually. He works powerfully and effectively. Kung paano ang espiritu ng kabutihan ay gumagawa yaong sa mga mabubuti at sumusunod na mga kaluluwa, ganon din itong masamang espiritu ay gumagawa, aktibo at bising-bising gumagawa ng kasamaan sa mga taong suwail at masasama. And he now works, hindi lang sa panahon ito, kundi pati rin sa panahong darating. Lalo pang lalala. Alam nyo, kaya mapanganib kasi ang ating panahon, palalaho ng palala. Sinabi na po yan ni Pablo kay Timoteo, it will wax cold. Ang kasamaan ay lalala ng lalala, palala ng palala. At nakita naman natin, example ang mga kabataan ngayon sumusuway sa magulang. Darating ng panahon, papatayin nila mga magulang nila. At may nangyayari ng gano'n. Kita nyo? Palala ng palala.
ang kasamaan sa mundong ito. Ang tanong nyo, bakit? Kasi nga may espiritu that now works in the children of disobedience. Now, itong children of disobedience na ito, tinawag din silang the children of the wicked one in Matthew chapter 13 verse 38. Matthew chapter 13. Matthew chapter 13 verse 38. Matthew 13:38. At ang bukid ay ang sanlibutan, at ang mabuting binhi ay ito ang mga anak ng kaharian. At ang mga pangsirang damo, the tail, ay mga anak ng masama. Kita nyo? Sino tong masama? The devil. The children of the devil. In verse 39, at ang kaaway na nagasik ng mga ito ay ang diablo. Ang diablo ay may mga anak, at ang mga anak niya ay mga suwail. Masuwayin. You see? They are of their father, the devil. These children of disobedience, they are of their father, the devil. In John chapter 8, verse 44, Jesus said sa mga Hudyo, ye are of your father, the devil. Kayo'y sa inyong amang diablo. Bakit? Sapagkat ang ginagawa ng kanilang amang diablo ay siya rin nilang ginagawa. 8:44 ng Juan. Kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Yan ang mga anak ng kasamaan. Yan ang mga children of disobedience. Ang sinusunod nila, sa halip na Diyos, diablo. At yung Diyos, na sa halip na sundin nila, sinusaway nila. Kayo mga kabataan, tanungin nyo yung mga sarili, kayo ba'y sumusunod sa inyong mga magulang? Kayo ba'y sumusunod sa mga nakakatanda, sa mga pangaral? Napakaliwanag na nating pinag-aaralan. Pagka sumusuway, may espiritu na gumagawa. Ano, paggamit ka? Sinong kikilalanin mong Diyos? Ang Diyos o si Satanas? Sino susundin mo? Kanino ka ba? Sa Diyos o sa diablo? Kung ikay sa Diyos, dapat sa Diyos ka susunod. Hindi sa diablo. Huwag mong gagawin yung nais ng diablo. Ang diablo, numerong kaaway ng Diyos. Kahit kailan hindi siya sumusunod sa Diyos. Palagi niyang kinokontra ang Diyos. Wala siyang susundin sa Diyos. At ganyan din ang mangyayari sa iyo. Pag hindi ka susunod sa Diyos, lagi mong kukontrahin ng Diyos. Hindi? Nakakalungkot. Itong mga anak ng pagsuway, ito yung mga reprobates. They are false professing Christians. They are tares among the wheat. In contrast, true believers are obedient. Okay? Ang mga tunay na mananampalataya ni Kristo, masunurin. In 1 Peter chapter 1 verse 14, punta tayo sa 1 Peter chapter 1 verse 14. Sabi ni Pablo, gaya ng mga anak na matalimahin. Are you one of them? Are you one of them? As obedient children, are you an obedient child of God? Hey, listen. Haratin natin yan. Tanungin natin mga sarili. Ako ba'y matalimahin sa Diyos? Talaga bang ang nais ng aking puso ay sumunod sa Diyos? Talaga bang ang layunin ko sa buhay na ito ay gawin ko anong kalooban ng aking Ama na nasa langit? As obedient children, ibig sabihin,
we have to conduct ourselves as becomes the children of God. Kung sinasabi mo na ikaw ay anak ng Diyos, patunayan mo sa pamamagitan ng iyong asal at pamumuhay. Madali lang kasi sabihin, anak ako ng Diyos. Asan ang preba? Sa asal, sa behavior, sa conduct, nasa pagsunod ang katibayan. Prove mo, patunayan mo na ikay anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos, sa pamamagitan ng pagpapasakop sa kanyang kalooban, at sa pamamagitan ng pagpapakita ng unwavering confidence or trust in Him as your Father at all times. Napakarami ngayon. Ako'y nagigrieve mga kapatid. Kaya ako itinuturo sa inyo ito, the spirit of disobedience, sapagkat sabi ko nga kanina, dapat alam natin kung ano nangyayari sa ating panahon. Laganap ang pagsuway. Walang pagsunod akong nakikita. And it grieves my heart. Maski ako, pag ako hindi nakakasunod sa Diyos, kinalulungkot ko, nainis ako sa sarili ko. Gusto ko sumpahin sarili ko eh. Kasi ang nais ng puso ko, sumunod sa Panginoon hanggang sa huling sandali ng aking buhay. Ilang taon na lang ba ako mabubuhay sa mundong ito? Alam ko hindi na ako tatagal dito. At nais ko yung mga nalalabing mga kaarawan, panahon, oras, taon, kung abutin pa ng taon, ang aking buhay, ay nais ko pong igugol yan sa pagsunod sa Diyos. Kasi pagod na eh. Pagod na. Marami na akong panahon na sinayang dahil sa mga pagsuway. Eh pagka ikaw pala nagkakaedad na, no, nasa twilight ka na ng buhay mo, makakaisip-isip ka eh. Tama na mga pagsuway. Ayusin na ang sarili, ayusin na ang buhay, kasi haharap ka sa Diyos eh. Pagandaan mo yun. Diba? Kumbaga sa karera, gusto mo makarating ng finish line. Hindi yung banderang kapos. Nikamot. Kinulang. Dapat, sana tayong lahat naitin natin na makarating tayo doon sa finish line. Matapos natin ang karerang ito. Makipagbaka tayo ng mabuting pakikibaka. Let us fight the good fight of faith. And let us finish the race. And let us keep the faith. Huwag tayong tatalikod sa tamang paniniwala at pananampalataya. Huwag. Manatili tayo sa Panginoon. At naway ingatan tayo ng Panginoon para tayo makapanatili sa Kanya. And it grieves my heart mga kapatid, pagka tayo hindi sumusunod sa Panginoon eh. Kung tayo hindi sumusunod sa Panginoon, baka hindi tayo mga tunay na mga anak ng Diyos, baka tayo mga anak ng pagsuway. Ito bang mga children of disobedience, nangangulong ba na ang mga nagsasabi na sila'y saved? Na dahil sumampalataya sila, pero wala namang pagsunod sa Diyos, sa kanyang mga kautusan, mga aral, ay hindi mga tunay na mga ligtas, kundi sila'y mga anak ng pagsuway. Paano mo mapapatunayan? Paano ko mapapatunayan? Paano natin mapapatunayan na tayo po'y mga anak ng Diyos? Paano? May sagot ang Biblia dyan. Unang Juan, Kabanata 2. Basahin natin ang Unang Juan, Kabanata 2. Huwag tayong mabuhay sa pantasya, huwag tayong mabuhay sa akala o palagay. Mabuhay tayo sa realidad at katotohanan. Unang Juan, Kabanata 2. Basahin natin ang talatang 3. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala o siya'y ating ama at tayo'y kanyang mga anak kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Maliwanag? Eh kung hindi tumutupad sa utos, nakakakilala ba tayo sa Diyos? Totoo ba tayo mga anak ng Diyos? Eh lang sabi, ang totoong nakakakilala sa Diyos, ang totoong anak ng Diyos, na ang Diyos ang kanyang ama at siya ang anak, isa sa mga anak ng Diyos,
tinutupad ang kanyang mga utos. Ang gawa natin ang magpapatunay na tayo nga'y mga Kristiyano, na tayo nga'y mga anak ng Diyos, na tayo nga'y po'y mga mananampalataya. Tuloy ang basa, talatang 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling. Sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Wala siya sa truth. At sino po ang ama ng kasinungalingan? Nabasa natin kanina, Juan 8:44. Sino po yung sinungaling at ama ng kasinungalingan? Ang diablo. Kaya pala, hindi katakata, pag tayo sinungaling, ang tatay niya diablo. Pare sila eh. Okay? Verse 5. Datapat ang sino mang tumutupad ng kanyang salita. Pagsunod. Pagsunod. Tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Nasa kanya pag-ibig ng Diyos. Siya inibig ng Diyos. At ba't siya inibig ng Diyos? Sapagkat siya anak ng Diyos. Wala namang inibig ng Diyos kundi kanyang mga anak. Ang mga inibig lang ng Diyos ay ang kanyang mga anak. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa Kanya. Di ba napakaliwanag niyan mga kapatid? Ay naku, maraming mga tao niloloko lamang nila ang kanilang mga sarili. Dinadaya nila ang kanilang mga sarili. Tandaan natin mga kapatid, si Kristo ang author ng kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Christ is the author of salvation unto all those who obey Him. He is the author of their salvation. Sino? Sa mga sumusunod sa Kanya. Yung hindi sumusunod sa Kanya, walang salvation. Kahit nag-believe pa yan. You see? Basahin natin ang Hebrews chapter 5 verse 9. Hebrews chapter 5 verse 9. Hebrews 5:9. At nang siya, Hebrews 5:9. At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan nino ng lahat. Sinong lahat? Na mga nagsisitalima sa Kanya. Oo, lahat. Si Kristo ay namatay para sa lahat ng mga nagsisitalima sa Kanya. Inibig ng Diyos ang lahat, pero lahat ng mga nagsisitalima sa Kanya. Si Kristo ang author ng salvation ng lahat ng tao, hindi ng lahat lamang ng mga tumatalima sa Kanya. Ngayon, yung mga paano, yung mga taksil, suwaid. Pakinggan nyo sabi ni Arthur W. Pink. A heart that is still in rebellion against God cannot savingly believe. Bagamat marami nagke-claim na sila raw ay Kristiyano na, anak na ng Diyos, kasi tinanggap daw nila si Kristo sa lamang puso, dahil daw sila'y sumampalataya, pero wala ka makikitang pagsunod. A heart that is stilled, binakal na, bakal na, ang puso, in rebellion against God, cannot savingly believe. That rebellion must be broken first. Many accept Jesus Christ as their Savior while they reject Him as Lord. They despise His authority and refuse His yoke. Yung pamatok, ayaw. Gusto lang lumapit kay Jesus Christ, pero pagpapasin nila pamatok ni Kristo, ayaw. Pwede ho, bilib lang. Pwede ho, tanggapin ko lang kayo para hindi ako pumunta ng impyerno. Pero yung magpapasa ng pamatok nyo, kayo na lang. Ayoko po mabigatan. Alam nyo kung yung pamatok na yon? Yun po yung pagpapasakop at pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Marami hong sumampalataya eh. Nagpahayag ng pananampalataya. Pero walang pagpapasakop. Walang pagsunod. Napatunayan ko niya mga kapatid, lalo na sa mga Armenian.
Ayaw nila sa aral ni Kristo. Ayaw nilang magpasakop sa mga aral at utos ni Kristo. Ayaw. Pero paniwala nila, save sila. Kasi nag-believe sila. So makikita natin, hindi lahat ng nag-believe totoong faith. Kasi ang tunay na pananampalataya nagbubunga sa pagsunod. Pag walang pagsunod, anak ka ng pagsuway. At ang Espiritu ay gumagawa. Espiritu, masamang Espiritu yun, ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Marami sa mga Armenian, they despise His authority, they refuse His yoke, they refuse to submit to the teachings of Jesus Christ, and they are not willing to accept Christ's doctrines. Kaya paano ako maniniwalang mga saved yan? Sorry na lang, hindi ako makukonvince. Ito na pa, sabihin nila, I know my Bible. I know the teachings of Christ. If you continue in my word, sabi ni Jesus Christ sa mga nag-believe sa Kanya, if you continue in my word, then you are my disciples indeed. E paano kung hindi nag-continue? Disciple ni Jesus Christ? Hindi nagpatuloy. Kasi walang pagsunod eh. Hindi sumusunod. Ayaw sumunod. Pipilitin mo pa eh. Okay? Ito yung mga tunay na say, 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2 verse 7. Last 3 verses. 1 Peter 2:7. Sa inyong mga nangananampalataya, yan. Sino yun? Siya'y mahalaga. Datapot sa hindi nangananampalataya, sino yun? Ang batong itinakwil ng nagsisipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulok. Yan ay si Kristo. At ang batong katitisuran at bato ng pangbuwal, sapagkat sila ay natitisod sa salita, na-o-open sa aral, na-o-open sa doktrina ni Jesus Christ. Palibasay, mga suwail, kaya natitisod. Ang isang tao na nagsasabing Kristiyano siya pero natitisod o na-open siya sa aral ni Kristo, hindi Kristiyano yun. Hindi saved yun. Aral ni Kristo, ma-open ka. Na-open ka sa aral ni Kristo tungkol sa unconditional election, predestination. Na-open ka sa doktrina ni Kristo na siya'y namatay lang, inaalay niya kanyang buhay para lang sa mga tupa, hindi para sa mga kambing. Hindi siya namatay para tubusin lahat ng tao, hindi. Ang tinubos niya lang ay yung mga ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Hindi nga niya ipinanalangin sa sanlibutan eh. Ay pinalangin niya yaong mga ibinigay ng ama sa kanya. Hindi na matanggap yan. Na-open sila dyan eh. Pagka na-open, ano yan? Anak ng suwain. Anak ng pagsuway. Na dito rin naman sila itinalaga. Datapot kayo isang lahing hirang. Yan ang totoong mga saved, lahing hirang. Isang makaharing pagka-saserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya tumawag sa inyo mula sa kadiliman, hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ngayon, may warning po mga kapatid. No? Sa mga ayaw sumunod, bagkos nakikipagtalo pa eh, nakikipagtunggali pa eh. Ito babala. Romans chapter 2 verse 8. Last 2 verses. O last 3 pala. Meron pa. Romans chapter 2 verse 8. Datapot ang sa mga palaaway. Ayan, nakikipagtalo pa, nakikiaway pa eh. Kahit na makinig na lang at sumunod, tanggapin ang aral sapagkat yan ay katotohanan. Nakikipagtalo pa. At mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisunod sa kalikuan, ano mangyayari? Kagalitan at kapuotan, kapigatian at kahapisan, ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama,
ng Hudyo una-una at gayon din ng Grego. Yan ang warning ng mga ayaw tumalima at sumunod. Alam niyo kung anong kalalagayan ngayon ng mga simbahan ngayon, ha? Kaya ako nag-grieve, nalulungkot eh. Ito, nasabi ko na sa inyo ito mga kapatid. Ezekiel chapter 33, last 2 verses. Last 2. Ezekiel chapter 33. Kanina sabi natin, ano bang kalalagayan ng ating panahon? Anong klaseng panahon meron tayo mapanganib? Bakit mapanganib? Isa rin sa mga dahilan kung bakit mapanganib. At nakakalungkot. Talagang you will lament, you will agonize, you will be grieved. Kasi ganito po in general. Ezekiel chapter 33 verse 31. Are you ready? Are you ready? Pakinggan nyo, ha. Anong uring mga tao ito? At dumating sa iyo, nawari ang bayan ay dumarating. Wow! Okay, dumarating. Ang bayan, nawaring dumarating. At sila nagsisiyo po sa harap mo. Nagaya ng aking bayan. Oh, wala naman palang problema eh. Nagsisiyo po sa harap niya. Nagaya ng kanyang bayan. At kanilang dinidinig ay yung mga sala. Oh, pastor, anong problema? Dinidinig naman pala ang mga salita. Ito problema. Ngunit hindi nila ginagawa. Yan ang problema. Sapagkat sila'y nangagsasalita ng malaking pag-ibig ng kanilang bibig, ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. 32. At narito, ikaw ay parang masayang awit sa kanila. Makanta naman pala. Sumasabay sa kanta na may maligayang tinig at nakatutugtog na mabuti sa panugtog. Tumutugtog pa, nagdadrum, gigitara, nag-organ, nagpapiano. Sapagkat kanilang naririnig ang iyong mga salita. Naririnig naman pala. Ano problema mo, pastor? Eto po, ngunit hindi nila ginagawa. Kontento na lang sila sa pakikinig. Pero yung gagawin yung kanilang napakinggan, hindi nila gagawin. Ganyan ngayon ang kalalagayan espiritual ng maraming simbahan ngayon. Sama mo na ang mga sobrang grace, Old Landmark Baptist, Missionary Baptist, anumang Baptist. Nakikinig pero hindi ginagawa. Kontento na si Satanas na makita niya na mga miyembro nakikinig. Huwag lang gawin. Yung napakinggan. Masaya na si Satanas doon. Okay na siya. Umatin. Pero pag uwi, huwag gagawin. Yung napakinggan. Mga kapatid, nakakalungkot. Pinakita sa akin ng Panginoon yan. Itong mga pinag-aaralan natin ay actual kong nararanasan eh. Nakikita na pagmamasdan, na obserbahan. At ako ay nalulungkot. Ako tao lang mga kapatid ha, pero nalulungkot akong lubha. Gaano pa kaya ang Diyos? Ano kaya nararamdaman ng Diyos sa pagkaganyan tayo? Na hindi natin ginagawa mismo ang kanyang mga salita. Hindi natin na-apply, hindi natin sinusunod. Okay? O yan ha, para tayo hinahatulan ngayon. How much po pagdating sa Judgment Day, Judgment Seat of Christ, isa-isa tayo hatulan. Dito pa lang eh. Tablay na tayo eh. Tayo na mismo humatol sa ating mga sarili. How do we fare? How do we fare? Sige, evaluate natin ating mga sarili. Ikaw na anak ng Diyos, how do you fare? How do you live? How do you act? Sabay sumusunod. Sino nagsabi sa atin na ang pananambahan ay kalahating araw lang? Sino nagsabi sa atin? Tama na umaten sa umaga, sa gabi, wag na. Anong tuntunin yan? Saan nyo nabasa yan sa Bible? Ano yun? Tuntunin ng Diyos o tuntunin natin?
Tayo ba gumagawa ng batas o Diyos ang gagawa ng batas para sa atin kahit sumunod? Alam niyo, napansin ko rin mga kapatid, karamihan sa mga tao ngayon na magsasabing Kristiyano sila, napaka-interesado nila sa mga pangako ng Diyos. Gusto nila mga promises sa Bible eh. Pero hindi sila interesado sa mga kautusan ng Diyos. Interesado sila sa mga blessing ng Diyos. Pero wala silang pagpapahalaga sa pagsunod sa Diyos. Wala. Ang gusto nila, ang Diyos gumawa sa kanila ng kabutihan. Pero pagdating na ang Diyos ang magdidiman sa kanila kung ano dapat lang gawin sa Kanya, wala. Hindi sila interesado. Ang gusto nila, Diyos palagi magbibigay sa kanila. Pero sila, ano yung binibigay nila sa Diyos? Ang tao ay maibigin sa sarili talaga. Tayo po'y may mga reliyon na nakasentro sa sarili, hindi sa Diyos. Ang interest ng tayo kung ano makukuha sa Diyos. Hindi ko ano yung maibibigay sa Diyos. Makasarili talagang tao, maibigin sa sarili. Sabi nga ni David, what shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Ano ang may babalik ko? Ano may bibigay ko sa Diyos sa lahat ng kabutihan niya sa akin? Interesado tayo kung ano mahihingi natin sa Diyos eh. Interesado tayo kung ano yung may bibigay ng Diyos sa atin eh. Kaya tayo, anong interest na, anong may bibigay natin sa Diyos? Diba mga kapatid? Nasaan ang mga pagsunod? Nasaan? Nakikinig pero hindi gagawin. Kontento na sa pakikinig pero hindi tagatupad ng salita. Ano sabi ni Santiago? Maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang. Be ye doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Dinadaya lang ninyo ang inyong mga sarili. Ito po ngayon ang kalalagayan ng karamihan sa mga simbahan. Nakakalungkot. So dapat mga kapatid, pahalaga natin ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Sabihin ko sa inyo mga kapatid, sikapin natin kahit sakali itliit ang detalye o bagay ng kautusan ng Diyos, sikapin natin gawin, sundin. Para ang Diyos ay malugod. Ito po ang buong katungkulan ng tao. For our last verse, Ecclesiastes chapter 12. Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Ito na ang conclusion natin. Ito ang wakas ng bagay. This is now the conclusion of the matter. Conclude na natin. Lahat ay narinig. Okay? Narinig. Hindi na gagawin. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. This is the whole duty of man. Gawin natin yan mga kapatid. Sana po ay sama-sama tayo na nagkakaisa sa pagsunod sa Panginoon hanggang sa dumating ang ating Panginoon Kristo, mga kapatid. Walang iwanan. No? Walang iwanan. Dapat sama-sama tayo na naglilingkod sa Panginoon. Malulungkot ako na for your information mga kapatid, may prayer meeting tayo. Ginawa na nating Sunday. Hindi midweek kasi yung iba may trabaho. Kung Miyerkules ang ating prayer meeting, wala makaka-attend kasi busy, may trabaho. Ginawa nating Sunday para sama-sama tayong manalangin. Kinakanta namin yung there is a blessing in prayer eh. Ganda ng kanta. There's a blessing in prayer. Pero sabi ko, Brother Kelvin, mukha yatang hindi totoo yan. Walang blessing sa prayer, wala. Hindi totoo yan. Kasi kung may blessing sa prayer, di dapat sana lahat tayo nagpe-pray. Mukhang walang naniniwala na may blessing sa prayer eh. Kasi walang nagpe-pray.
Sana, sama-sama tayo nagpe-pray, ano? Mahalaga yung panalangin. Makinarya po ng iglesia yan eh. Patay ang iglesia. Pag walang prayer meeting, patay. Walang buhay. Wala. Kaya nakakalungkot. Ilan lang kami sa prayer meeting. So yung mga bagay na yan, paalala lang sa atin yan mga kapatid. And I hope na itong message nito maging hamon ho sa atin. Ay sumunod sa Panginoon. Magpalain ng Panginoon Diyos, mensahe sa ating mga puso. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mga salita na amin pong natunghayan. Talagang ang salita niyo po'y tabak, matalas. Yan po dapat. Kailangan masugatan kami. Dahil kung hindi, walang kabuluhan, walang halaga. Yes, Father God, yan ang aming prayer. Always cut our hearts. Prick our hearts, Panginoong Diyos, by your word. Pakita niyo sa amin kung ano pala talaga ang tunay naming katatayuan, kalalagayan, anyo sa salamin ng iyong mga salita. Patawarin niyo kami sa marami naming pagkukulang at mga kasalanan. Biyayaan niyo kami, Panginoong Diyos, na masunod namin kayo sa lahat ng detalye ng aming buhay. Mahalin namin ang iyong mga kautusan, pahalaga namin ang iyong mga kautusan at aral. Lagay niyo lagi sa puso namin, Panginoong Diyos, ang desire na sumunod sa inyo. At huwag niyo pong patatahimikin ang aming mga budhi kapag kami sumusuway sa inyo. Hanggat hindi namin isinusuko ang aming mga sarili, hanggat di kami nagsisisi, huwag niyo pong patahimikin ang aming mga konsensya. Maawa kayo sa amin, Panginoong Diyos, tulungan niyo kami makasunod sa inyo, magawa namin ang iyong kalooban, hanggang sa dumating Panginoon Sus, upang sa ganon, pagharap namin sa Kanya, hindi po kami magiging kahiya-hiya. Maawa kayo sa amin. Talagang minsan, Panginoon Diyos, umiiral ang laman. Kinakalaban kami, kinokontra ang aming sirito. At kung minsan, Panginoon Diyos, kundi man madalas, nangingibabaw ang laman. I-revive niyo po kami, yan pong prayer namin. I-revive niyo po ang church na ito, i-revive niyo po ang mga churches ng Panginoon. Pasiglahin niyo po muli kami, Panginoon Diyos, at kami maging masigasig sa paglilingkod para magampanan namin ang aming mga tungkulin at makasunod sa iyong mga utos na mayroon pong kagalakan, kasiyahan sa aming mga puso. Kami po ngayon ay magbabanal na hapunan. Panalangin namin, gawin niyo kaming karapat-dapat. Patawarin niyo kami sa mga kasalanan. Salamat po sa ginawa ng Panginoon Kristo sa amin, sa kanyang kaligtasan sa krus para sa amin. Palagi niyo pong paalala sa amin ang kahulugan nito at karagahan, Panginoon, upang kami po'y mabagabag, mantig, at kami magpakatapat sa Kanya. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen.